Pang isang linggo, may aberya na naman sa MRT. Putol kanina ang biyahe ng MRT matapos muling magkabitak sa riles. Kaya tanong tuloy ng marami, aanhin pa ang mga biniling bagong bagon kung hindi lang naman pala ito ang problema at ang mga pasahero hindi rin aaabot sa tamang oras. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki? Rafi, ito na nga yung ika-17 aberya, no? 17th na aberya dahil sa bitak sa riles ng MRT3 ngayong taon pa lamang. Pero kung pag-uusapan natin na itong linggo, ikalawang beses na aberya na to. Pasado 6:00 ng umaga, kanina nagkabitak ang riles sa Guadalupe Buendia Interstation southbound. Kaya tumigil ang biyahe ng MRT. Bumalik sa normal yung operasyon pagkatapos ng isang oras matapos lagyan ng fish plate at C-clamp yung bitak. Noong February 15 lang, nung huling nagkaberya ang operasyon ng MRT nang makitaan ng bitak kang riles sa Ayala Station southbound. So, sabi ng pamunuan ng MRT, sa kanila na nagsabi na asahan pangaraw yung ganitong insidente dahil sa malamig na panahon, kaya nasistress. O, hindi naman sa malamig na panahon, no, pero dun sa pabago-bagong temperatura sa buong araw, kaya nasistress yung mga lumang riles. So, kanina, bago mag-8 ng umaga, parang wala rin namang nagbago, no, yun sa pila ng northbound station. Dahil ganun pa rin naman yung itsura, talagang kalbaryo pa rin at mahaba ang pila. Rafi? Kahit nalagyan na ng fish plate ito, may pahayag ba yung MRT na I'm sure babagal, hindi ba yung biyahe? Dahil kapag dumaan dito sa fish plate na ito, hindi naman po pwedeng pabilisin yung takbo ng MRT. So may epekto ba ito sa overall na biyahe ng MRT ngayon, Maki? Sa ngayon, so far, wala ha. Pagkatapos ng sinabi nila na balik sa normal yung operasyon at 7:20 in the morning, ang sinasabi nila okay na, even yung pagpapatakbo dun sa mga bagon. Ang alam ko lang talaga kasi dyan, and it's part of the SOP, pagka meron talagang yung may pansamantala na ginawa katulad ng fish plate at saka C-clamp, babagal dun sa portion na yon, hindi sila pwedeng mag-full speed dun sa sa portion na yon. Pero kung yung kabuuan naman talagang dire-diretso yung takbo, and as of 9 o'clock in the morning nasa 15 bagon yung nag-ooperate. At Maki, dahil ba sa sunod-sunod na aberya ito dahil sa release ng tren, may impormasyon ba tayo kung mapapabilis yung pag-i-install ng mga bagamat lumang mga riles ito, mas maayos naman kaysa doon sa mga nakalagay ngayon dyan sa MRT, Maki? Hindi. Yung ang nangyayari dyan, pag nakakita sila ng bitak, Rafi, di ba lalagyan nila temporarily ng fish plate at saka C-clamp. Tapos pag nagkataon ng pagkakataon sa maintenance, papalitan niyang riles, pero ng lumang riles din na naka-imbak lang doon sa kanilang depo. Iba pa yung pinag-uusapan natin halimbawa na kailangang palitan yung buong almost 17 kilometers na riles ng MRT kasi yung halos kabuuan na yon talagang luma na. Ngayon, yung installation ng mga riles na yon, ibang usapan yon dahil kailangan it has to go through bidding. Dati di ba sinabi na natin na nandyan naman na talaga yung na-procure na noong January 2015, nandyan na yung mga pampalit na bagong riles. Ang problema, hindi kasama dun sa binid yung installation. So kahit na nandyan na yung mga bagong riles na pampalit para maiwasan na itong mga ganitong aberya na paulit-ulit lang na airline track, etc. Kaya nagkakaroon ng aberya, kailangan palitan naman talaga yung buong riles because it was hindi maganda yung maintenance saka luma na. So nandyan naman na yung pampalit, ang problema walang installation. It has to go through bidding. Yung installation, para maikabit yan, sa February 22 pa yung bidding, Rafi. So hanggang magkaroon ng bidding, of course, pagka nanalo yung bidder, tsaka lamang magsisimula yung installation. So, yung hinaharap ng ating mga sumasakay sa MRT, asahan pa ba, Maki, na marami pang mga ganitong aberya? Oo daw Kahit naman na nung nakausap natin, hindi pa natin nakakausap ngayong umaga, yung general manager ng MRT3. Although meron na tayong pending request for an interview. Ang sinabi naman na niya, dati pa sa previous interview, magkakaroon ulit ng aberya habang ganito daw yung temperature na pabago-bago yung temperatura the whole day. Tapos, ang nakikita nilang magkakaroon ng talagang ganyang mga aberya is yung southern portion ng riles. Yan yung vulnerable sa mga hairline track. Dahil daw,
itong northbound ay yung northern portion of the Riles, nagawa na nila ng paraan. Around 400 meters of the northern portion ng Riles, nalagyan nila ng tinatawag ata nilang expansion joint para hindi siya masyadong vulnerable sa stress ng pabago-bagong temperatura. So talagang asahan pa daw yung mga ganito pang mga insidente ng mga aberya, lalo na sa southern portion. Kaya nakita mo, di ba, last February 15 lang, Ayala Station, yung hairline crack. Ngayon naman, nandyan naman sa may Guadalupe, Buendia Interstation. So, katulad ng ina-expect nila, nangyayari halos sa southern portion ng Riles ng MRT, Rafi. Siguro abiso na sa mga sumasakay ng southbound, lalo na sa umaga, maghanap na kayo ng alternatibong paraan para makarating sa inyong destinasyon sa south dahil sa mga aberya sa MRT. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.